Hello mga ka-YouTube, kamusta kayo? Kaya nga pala, yung aking lulutuin ngayong tanghalian. Ito nga pala yung sinigang na baboy. Hala, samahan niyo ako guys. Ayan na pala yung mga sangkap niyan. Napaka-easy lang na lutuin to mga idol. Kaya yan, yan. Nakuha ko lang muna. Nakuha ko lang ng paminta, sibuyas, kamatis. Ayan pala yung ulam. Gusto kayo mga idol, yan pala. Lagyan na natin yung labanos. Ayan, puti yung labanos. Gamot din po yan, maraming vitamins yan. Puro gulay na naman. Sarap ang gulay sa mga idol. Yan, nilagay na natin yung pampaasim. Yung pampaasim, baka naman. Kumusta yung tanghalian nyo? Ayan na po, kumukuluan na. Ayan, nilagay ko na rin yung mustasa dyan. Siyempre, titikman natin yan kung pasado ka. O, diba? Maasim-asim. Bakit po Ayan na guys, tara na, let's eat na. manual po yun? Ayan, first Halos bite walang machine na ng ginagamit. sugo. Thank you. Porque mo pupugtanda nung pinaka balahibo niya, ikinakain niya. Ulam na mga Kaya kung tawagin iba-iba, dahil yung tangki po, kumapalod yung tao para matapos tapakan yung leather. Ayan na po. Pero mula noong kalakasan ng mga putihan, unti-unting lumubog ang daning industry sa likawanan. Ang isang dahilan, nawalan daw ng suporta ang mga balatan mula sa pamahalaan. Maganda ang tulong ng government sa atin noon dahil there was a protection on the local industry. But when the globalization started in the late 1990s and we joined them, we were thinking na yung globalization will lift also the status of the family. Kaya lang, yung globalization also was the reason why mga imported materials came. So, naging labanan. And that's the reason na dahan-dahan lumiliit ang industry namin ito. So, hindi ibig sabihin nun, ganun.